Ngayong gabi malaki na naman ang low tide mga kailog kaya manguhuli tayo ng sugpo, alimango at kung ano-ano pa na makikita natin mga kailog. Manguhuli na rin tayo ng pain para bukas, makangawil kasi tayo bukas ng maga. At grabe, solve na naman ang ating huli ngayong gabi mga kailog. Enjoy watching! Ngayon nga gabi mga kailog ay low tide na naman kaya sasamantalahin ulit natin ang pagkakataon para makahuli tayo ng mga seafoods. At samahan niyo ulit kami sa ating panibagong adventure. At dito nga mga kailog ay nagsama na naman ang dilim at ang low tide kaya napakaganda na naman timing na ito para makahuli tayo. At dito nga isang maliit na swahe ang ating nakita. Medyo maliit pa yan mga kailog pero atin yung kukuhanin na dahil ipapain natin yan bukas sa kawil. At ang pangalawa nating nahuli ay dalawa namang swahe na gayon din kalaki kagaya nung nauna. Medyo mahirap hulihin ang mga swahe na ito mga kailog dahil medyo maliliit ang kanilang size at kailangan talaga nating magpasadya ng siyo o sigpaw na may maliliit na butas para hindi ito lumusot. At medyo mahirap din talaga sila hulihin mga kailog dahil nga transparent na kanilang balat at ang halos makikita mo nga lamang ay yung kanilang dalawang mata sa ilalim. Pero dahil nga sanay na tayo sa mga ganyan, madali na lang natin ito nakikita at nahuhuli. Ang tawag nga pala dyan mga kailog ay swahe na kalawangin. Mas matamis ito at mas malasa kaysa dun sa mga ibang suwahe kagaya ng banamay. At lumalaki pa ito na kasing laki ng ating mga daliri kaya nga lamang madalang na ang lumalaki ng ganong kalaki dahil kinakain na nga sila ng mga isda. Paborito kasi ito kainin ng mga isda at mga ibang nilalang mga kailog. At kagaya nga ng size na nakikita nyo sa video ay bihira na ang lumalaki ng ganyang kalaki. At napakasarap ng mga ganyang hipon mga kailog dahil pag niluto mo siya hindi mo na kailangan timplahan ng kung ano mang pantimpla. Kapag niluto mo nga ito ay asin lamang ang iyong ilagay at napakasarap na talaga, hindi mo na kailangan maglagay ng kahit anong pampalasa. At napakasarap din itong ihalo sa kahit anong gulay, maging ginataan man o ginisa. At itong hipon namang na ito na nakikita nyo sa video mga kailog ay yung hipong sipitan. Dahil kung mapapansin nyo, meron siyang dalawang mahabang sipit. At karaniwan ko nakikita yan sa mga ilalim ng mga nipa o sa mga kahoy na namang nasa ilalim ng tubig. Doon kasi sila namamahay mga kailog. Kung ikukumpara natin sila sa mga ibang hipon mga kailog ay medyo mas mahirap sila hulihin dahil medyo maligsis sila. At dyan nga sa part na yan ay nakahuli naman tayo ng isang malaking sugpo. At good size na sugpo na naman yan mga kailog. Sa tansya ko ay 8 hanggang 12 piraso ang 1 kilo ng ganyang kalalaki mga kailog. At maya maya pa sa paglalakad natin ay alimango naman ang ating nahuli. At isa itong lalaking native mud crab mga kailog. At malamang ito ay nanginginain lamang sa gilid ng mga isda o kaya ay naghihinahanap ang kanyang syota. Kaya ito ay pag-gala-gala. Kaya ngayon ay shoot siya sa ating timba mga kailog. At maya maya sa ating sikmura kapag niluto na natin ito sa gata. At maikwento ko lang sa inyo mga kailog, medyo nililimitahan natin ang ating mga binibigkas na salita dahil medyo pinagbabawalan tayo ng may likha. Dito nga kung saan natin nilalathala ang ating mga video mga kailog. Dahil nga maikwento ko lamang sa inyo 3 video ang aking binura dahil lamang do sa aking mga binigkas na salita. Nalubos ko talagang pinanghinayangan dahil halos ilang araw ko yun bago matapos. Pero wala tayong magawa, kailangan natin sumunod sa patakaran. Dahil ayaw naman natin na baka dumating ang araw ay hindi na tayo makapag-upload. Nakakaiyak man pero wala na tayong magagawa. At sa pagpapatuloy nga ng ating kwento mga kailog ay umuwi na kami. At ito na yung ating mga nahuli mga kailog. Isi-separate lang natin yung alimango at saka sugpo. At yung maliliit na hipon na gagamitin natin sa pangangawil bukas ng umaga. Medyo maarte kasi ang mga isda dito sa amin mga kailog, ang gusto nila yung buhay na hipon ang kakainin. Dahil kung patay na hipon na ipapain natin ay sigurado wala tayong mahuhuli. Kung meron man ay hindi yun yung ating target na isda. Napakasarap kasi mga will dito sa amin mga kailog at napakarami talagang nahuhuli kung buhay ang ating ipapain. Kaya abangan nyo na lamang yung ating susunod na video kasi mga ngawil nga tayo sa ilog. At sana ay marami tayong mahuli mga kailog. At maikwento ko lang sa inyo mga kailog kung paano natin bubuhayin yung hipon. Meron talaga akong lagayan ng hipon o buhayan. Yari ito sa PVC na binalutan ko ng lambat. At pag nilagay natin dyan yung mga hipon ay ibabalik natin yan sa tubig para manatili silang buhay hanggang bukas. Tapos yung mga tirang hipon ay atin na munang yiyiluhan at bukas natin ito lulutuin. Abangan nyo na lang mga kailog yung susunod nating video. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Huwag nyo sanang kalimutan mag-iwan ng comment at i-share ang video na ito. Maraming salamat. Have a sweet dream and God bless you all.